people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Siyempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, sobrang okay lang. Sobrang ang sarap ng feeling. Kasi yesterday nga, nagpunta nga kami doon sa full party ng Mr. International Thailand 2025, kung saan naman grabe ha. Talaga naman, ay nako, ang gaganda ng mga nakikita ko doon. Tapos yung grabe yung mga abs ng mga candidates. Plus, syempre, looking forward na tayo doon sa pa-eksena nilang paswing trunk. Ang problema kahapon, hindi pa sila talaga nagtodo-todo. Pero, ayun na nga sa next week, ayun na, all the way na ang mga candidates. Pero hindi ko naman makikita in person. Kasi nga sa Phuket nga gagawin. Pero, looking forward naman ako doon sa kanilang magaganap na coronation night sa August 2, sa finals night nila. Kaya, ay nako, ang saya niyan, laban, no? Diba? Pero, syempre, bago ako tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Maraming salamat sa support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa lahat ng mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. At saka sa mga makasolid na todo-todo na makamama Sam dyan. Kaya may shoutout kayo sa akin ngayon ng bonggang-bongga. Shoutout kay Chibibo143. Siyempre nandiyan din si Gerardo Muyot. Hello, shoutout sa iyo. Si Japs 1973, Edward Diaz, Alan Neri 47, Snake Gem, Barbet Bilasalda, Barbet Elisalde, hello Barbet, and then the Pageant Cafe. Syempre, shoutout din kay Games Baluyot, lagi din nakatutok dito. At saka si Rosal 2016, maraming salamat. Syempre kay Yaya Muhammad, syempre din natin makakalimutan yan. Si Reggie Bakod, maraming salamat. Biesley Nerves, andyan din si Julian Pascual, Gerald Garcia, Robert Casanyas, hello, si Arpen, hello Arpen, thank you so much sa support, at saka syempre kay Randy Lucas, Attorney Cornelo Dilag, at saka kay Marbrick, thank you so much. Dr. Glenn Pascual, maraming salamat. Madam Henrietta Solidad, Madam Jenalina Paton, thank you. And then of course, ang aking kaibigan na si Chanel Marie Williamson. Ayun, shoutout din sa'yo. At syempre, shoutout din kay Carlo Magat at saka kay Jervin Ligaspi. Andyan din si Edhi, si Perfecto Anshong Jr. at saka syempre si GB Verano. At saka si Tot Aguila. Thank you so much. Syempre, hindi rin natin makakalimutan ang Reyna at nag-iisang Reyna-Reynahan dito sa channel ko, si Miss Christine Ann Perez. Ayun. So, kamusta ka naman, Christine? Ayan. At ito, ngayong araw na to, syempre marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Ayun, kasi marami tayong chika ngayon na talagang, oh my gosh, puro pasabog. Kaya, simulan na natin ang chika natin. So, para sa unang chika, si Mikay Bautista. Mikay, pahinga na muna sa mga pambarangay pageant. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Syempre, level up na kasi siya. Kasi, di ba, sumali na nga siya sa, dito sa entablado ng, and Miss International Queen. Oo, so, nag-join na siya dyan. Siguro kung sasali siya uli sa mga pageant na
yung medyo malakihan na talaga kasi syempre yung level niya pang malakihan na, hindi na pang barangay, di ba? So siguro yung mga nagsisimula, ayun doon muna sa barangay, sa mga piyesta-piyesta, pero syempre siya ay tapos na siya dyan. So siguro gusto niya mag-level up, gusto niya limitahan yung pagsali-sali niya sa mga pageant kasi nga syempre, di ba? Bakit ka pa sasali sa mga pambarangay kung kaya mo naman nang sumali sa malakihan, di ba? At saka kung talagang nananalo ka na sa malakihan, so ipaubaya na lang yan sa mga baguhan. Kasi syempre sa barangay pageant, pag pinasali mo pa yan, sigurado siya na ang panalo. Charot. So yan. Siguro nag-aano na siya, nagle-level up. Kaya ayun, gusto niya nasa pangmalakihan, ayaw niya nasa pambarangay, at naiintindihan ko naman. At tama yung ginagawa niya na sumali na siya doon sa mga pangmalakihan at itigil niya na o limitahan niya na ang pagsali sa mga pambarangay pageant. Siguro pwede niyang imbitahan, kunin yung mga judges, gano'n, pang judges na siya, yung uupo na siya na maghuhurado sa mga sasali doon sa barangay pageant. Dapat gano'n level na, di ba? Kaya naiintindihan ko kung ano ang pahayag ni Mikay. Siguro dahil gusto niya na nga ng konting level up. And good luck, di ba? So, yan. And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, pinag-uusapan kasi na hindi na daw Empire ang hawak sa Miss Universe sa susunod na taon. Oo. Kasi daw, mapupunta na daw yung franchise sa iba. Pero hindi naman totoo yun. Kasi wala namang announcement. So, siguro may mga chika na lumalabas na ganon, pero eto na. So, from the Miss Universe organization, continues ang paghahawak ng Empire para sa Miss Universe franchise. At syempre, ang National Director ay si Ariela Arida, di ba? So, yun. So, ako para sa akin, okay lang naman na sila naman ang humawa. Kasi, syempre, sila yung nakakaalam ko ano yung dapat, di ba? Para dyan sa pageant. And then, kung sino man siguro ang gustong tumulong para mas palakihin pa, di ba? Yung paghawak ng franchise ng Miss Universe Philippines, ayun siguro magtulong-tulong na lang. Kasi nasimulan na ilang taon na rin naman. So, ngayon, siguro na-renew yung kontrata nila for many more years. Oo, kaya continuous ang Miss Universe Philippines na mananatili sa M5. Ako para sa akin gusto ko siguro medyo baguhin lang nila konti yung sistema kasi yung ibang sistema nila medyo parang ayan, katulad niyan, ang tagal ng pageant, 3 months, pagkatapos ang daming mga ek na hindi naman importante. So, dapat may plano din sila para sa mga girls, may plano din sila para kung ano ang gagawin sa mananalong Miss Universe Philippines. Ayun, so siguro yun yung mga dapat nilang idagdag. Pero, pag hindi nila yun naibago, hindi nila yun napag-aralan ng maigi, ayun na nga. Siguro dapat kumuha na tayo ng mas hahawak na, alam mo yun, na talagang matututukan yung girls natin. But let's see. Malay nyo naman, ngayong taon na to, di ba? Manalo tayo ng bagong Miss Universe. So, yeah. So, good luck, di ba? Hindi natin alam. Malay naman natin. Wala namang imposible. At lalo na, malakas ang pambato natin na si Atisa Manalo. Kaya nakikita ko na kayang-kaya natin yan, panatilihin ng mas maganda, mas bongga, at syempre magkaroon ng magagandang sistema. Charot. So, ayan. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, eto nga, pambato ng na kompatom sa Miss Universe. So, kung ang Pilipinas merong Chelsea Manalo, ang nakompatom naman ay syempre meron din maalat Chelsea Manalo. Ang tanong, manalo kaya siya sa Miss Universe? So, first time na magkakaroon ng Black Beauty candidates dito sa Miss Universe Thailand. At talaga namang masasabi ko, very strong contender ang Black Beauty na sasali na to. And then, siyempre, para sa akin, try nila, di ba? Alam ko may hihirapan pang manalo dito yung mga Black Beauty candidates kasi 'di ba parang ganyan din naman sa atin noon na hindi basta-basta talaga na nagtatagumpay sa mundo ng pageantry sa Pilipinas. So ganun din dito sa Thailand kasi syempre pag sinabing Asia dapat mukha kang Asia. Lalo na ngayon syempre may hawak si Mr. Nawat. Alam naman natin na medyo
iba din yan. Pero kung mabibigyan siya ng opportunity na maipakita ang kanyang sarili sa entablado na Miss Universe Thailand, maaaring mag-shine siya like a diamond star, di ba? At saka nakikita ko na parang mukhang magaling din ang babaeng to. So sana talaga, bongga talaga ang kanyang execution, nang maloka talaga sa kanya ang lahat ng nanonood. And then, ayun. So maganda yan kasi syempre sinisimulan na rin nila na mag-try ng mga Black Beauty candidates, di ba? So meron din naman kasi dito. Dito kasi sa Pilipinas, madami din talaga mga Black Beauty na nagsisisalihan. Kaya lang bihira manalo. Ayan nga, di ba, sinuwerte nga noong nakaraan taon si Chelsea Manalo at saka si Alexi Brooks. Pero nagtagumpay naman sila sa international pageant, and I hope na inspired ang Thailand sa mga candidates natin na nag-compete, di ba, sa international pageant na Black Beauty. So, yan! So, love our color talaga na, alam mo yon na variety, oo, na iba-iba. So, yon. So, ako para sa akin, okay yan, and good luck sa pambato ng Buriram dito sa Miss Universe Thailand. O, di ba? Ako, para sa akin, exciting yan. Ako, huwag niyong isnabin yan. Di ba? Malay ninyo, biglang siya pala ang kumabog. O, san ka pa? And then, ito nga, para sa sumunod natin, chika. So, ito, pambato ng Thailand sa Miss Globe. Sila daw ang magiging next Miss Globe ngayong taon na to. So, kumpiyansa nga ang pambato ng Thailand para sa laban niya dito sa Miss Globe ngayong taon na to na si Am. At ang sabi nga, kaya-kaya daw niyang sungkitin ang corona ng Miss Globe. Well, ang masasabi ko dyan, yung kumpiyansa kasi dapat nandoon. Tapos yung goal. Tapos nandoon din yung, syempre, yung determination. Para sure ka dyan. So, hindi ko naman siya masisi kung ganun yung target niya. Kasi kaya nga siya magkukumpit sa international pageant. Kasi ang target niya to get the crown eh. So, medyo talagang masasabi ko, oy, kumpiyansa si ate para dyan. At hindi imposible kasi magaling din talaga tong babaeng to pagdating sa execution, matalino, and then matangkad. So, hindi imposible. Pero, syempre, may tiwala pa rin ako doon sa pambato natin na mas kaya niyang mag-penetrate ng todo-todo para makuha ang corona ng Miss Globe. So, yon, kung si Charm ay ang target ni Cham, ang target niya ay to get the crown. Syempre si Annabelle McDonald, ganun din yung target. And good luck na lang sa kanilang dalawa, di ba? So, yon. So, para sa akin, ang sarap abangan nito kasi syempre si Philippines ayun din yung aim. Tapos si Thailand ayun din yung ini-aim. So magkaalaman sa kanila in the future. Kung sino ang tunay na malakas. So, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Pero ito mas nakakaloka. Syempre, CJ Opiasa, our Miss Grand International. Syempre, tapos niyang rumampa sa iba't ibang bansa katulad ng Thailand, Myanmar, di ba? Indonesia, tapos may China pa. Oo. So ngayon naman, 4 na country ang naghihintay sa kanya ngayong buwan. Kasi syempre, eto na nga, may schedule na sila for Malaysia, Laos, di ba? So after daw ng Laos, babalik daw sila sa Thailand. And then, ayun. So after no, pupunta siya sa Pilipinas para mag-corona ng Miss Universe, ng Miss Grand Philippines. And then, ayun. So, pupunta na ng Panama. And then, USA. Bongga. And then, after USA, may Japan pa. So, ang nakaabang sa kanya is 1, 2, 3, 4, 5. 5 countries. Actually, 6 ang mapupuntahan niyang country sa loob ng buwan ng August. 6 country. Di ba? Ang bongga. So, para sa akin, panalo si CJ. So, 6 plus naka-ano na siya. Naka-4. 5. So, 11 country kagad. So, may September pa. So, pagdating ng September, syempre, lalagari pa yan ng bonggang-bongga bago mag-start ang ang Miss Grand International. So, parang tansya ko, makaka-15 country si CJ Opiasa sa loob ng 3 buwan. Di ba? Ang bongga. Kasi, kung magagawa niya yan, 6 country plus meron na siyang 4 naka-10 na. Possible maka-5 pa. And then, include pa natin yung Thailand, 11 na. So, nagpabalik-balik siya sa Thailand. Di ba? Kasi sabi niya, sa Miss Universe
Thailand, a-attend si CJ Opiasa. So, magkikita kami. Yan, ang saya lang, diba? So, ako para sa akin, natutuwa ako sa nangyayari kay CJ Opiasa kasi maliit man yung araw na panahon yung ibinigay sa kanya bilang reyna ng Miss Grand International, pero remarkable naman para kay CJ Opiasa, diba? Diyos ko, ang saya niyan. Ayun yung sinayang ni Rachel. So, pinabayaan niya ng bonggang-bongga kasi yung corona niya. Ayan tuloy. Umuwi tuloy siyang luhaan. Charot! So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Guatemala sa Miss Universe. Ano masasabi mo, Mama Sam? Guatemala. Ay, ang ganda niya. Sobra. So, parang feeling ko magandang bardagulan talaga ngayon taon na to sa Miss Universe. Kasi ang dami talaga yung mga Diyosahan ng beauty. At isa ako sa mga na-excite talaga sa magiging laban ng mga girls dito. At itong ang pambato ng Guatemala, Diyos ko, kung ganda din naman ang pag-uusapan, ay maganda talaga. At parang feeling ko, oh my gosh, kakabugto ng bonggong-bongga sa Miss Universe. At kaabang-abang, no? So, yon. So, para sa akin, winner yan. At talagang interesting ang magiging laban ngayong taon na to. And then, ayun nga. So, sabi nga ganon, obra ba si Atisa Manalo dito sa pambato ng Guatemala? Aba, kung ganda din naman ang pag-uusapan, ilalaban ko talaga ang peg talaga ng isang Atisa Manalo. Kasi syempre, Diyos ko naman, ang ganda-ganda ni Atisa Manalo. And then si Guatemala, maganda. Oo, kasi Latina siya. But tignan natin kung sino ang makaabot sa kanila sa dulo ng kompetisyon. Kung ito ba si Guatemala ay aabot sa kabila ng ganda niya, kung makakarating ba yan hanggang sa top 5, o si Philippines ang mauunang makarating sa top 5 kesa sa kanya. So ako para sa akin, malakas yung laban ni Atisa dito ha. At don't underestimate Atisa Manalo kasi lalo na ngayon nagpe-prepared na siya ng bonggang-bongga. So ibig sabihin, talagang pinaghahandaan na ni Atisa yung laban niya sa Miss Universe. At ang ibig sabihin nun ay talagang aariba siya ng bonggang-bongga. So ngayon, papunta na sila dito sa Thailand kasi may mga gagawin silang mga eksena. So, maganda yan. Tapos, ang balita ko, may mga imimit din silang mga designer dito na ayon willing magdamit kay Atisa Manalo para sa mga activities sa Miss Universe. Bongga din yan, no? Diba? So, kung totoo man yan, lahat ay nako, isang malaking big project talaga para kay Atisa Manalo ang magiging laban niya sa Miss Universe. Kaya ako para, sabi ko, Diyos ko, sana maka-top 5 lang si Atisa. Ay nako, sold na ako. Pero kung magiging winner si Atisa Manalo, ay mas bongga yan. Diba? Diyos ko yun. And di magkabugan sila. Tingnan natin kung sino ang makarating sa dulo ng laban. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo para sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. Syempre tiwala sa itaas. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!